Dito sa ibabaw ng pinakamataas na bahagi ng kabundukan ng Tagaytay, nakatayo ang isang gusali na hindi natapos at nilipasan na ng panahon. Marami ang pumupunta at dinarayo ito, ngunit ilan lang nakakalam ng kasaysayan at istorya nito. Ngayon, ating alamin paano ito natayo at paano ito naging sikat na pasyalan dito sa Tagaytay. Ito ang Palace in the Sky. Isang magandang araw at storya naman ng paglalakbay. So welcome to my channel, Kane Barry Travel Stories. So ngayon ay dumaan muna tayo dito sa isang outlet store dito sa Santa Rosa para tumingin ang ating mga gamit sa pagbablog, gaya ng sapatos at jacket. Itong outlet store pala na ito ay nag-open noong early 2000 pa. So dito ay makakakuha kayo ng discount na 20% up to 70%. So meron nga silang tagline na ito: on sale every day. So, every day ay makakakuha ng mga malaking discount dito sa outlet store na ito na hindi lagi ibinibigay sa mga malaking mall. At ang kinagandaan pa rito ay ito ay isang open air. So, fresh na fresh yung hangin na malalanghap nyo. At isa pa ay merong libreng laruan para sa mga bata. At ngayon, samahan nyo na ako sa ating main purpose ng vlog na ito at tayo magtungo na ngayon sa Tagaytay. Dito na tayo sa Tagaytay at mula dito sa ating pwesto ay makikita natin ang unang dahilan kung bakit dinarayo ang syudad na ito. Dito matatanaw natin ang iconic view ng Taal Volcano. At kahit sa mga pasyalan or kainan ay gustong-gusto nating natatanaw ang ganito kaganda na view, na kahit na nagbagong itsura ay hindi pa rin nawala ang ganda. At alam nyo ba saan hango ang salitang Tagaytay? Ang Tagaytay sa Tagalog, ang ibig sabihin ay mataas na bahagi ng lupa gaya ng talampas o gulod. Ang halimbawa nga nito ay pag sinabi mong Tagaytay ng bundok, ibig sabihin ay nasa mataas at nakausling bahagi sa gilid ng bundok. Hango rin sa kwentong bayan, ang pinagmula ng salitang Tagaytay ay mula sa mag-amang nangangaso ng baboy ramo at napasigaw ang anak ng Taga-itay, kaya nabuo ang salitang Tagaytay. Kaya ang pangalan Tagaytay ay literal na tumutukoy sa lokasyon ng lungsod dahil ito ay nasa mataas na talampas at tanaw mo nga ang kagandahan at iconic view ng Taal Lake at Taal Volcano. Kilala rin ang Tagaytay sa iba't ibang destinasyon para sa mga turista at mayroong isang destinasyon dito or pasyalan sa pinakamataas na bahagi ng Tagaytay. Tara, samahan niyo ako habang binubuksan ang nakatagong istorya sa likod ng palasyo sa Alapaap o ang tinatawag nilang Palace in the Sky.
Nandito na nga pala tayo ngayon sa entrance ng Palace in the Sky. So nagbayad lang tayo ng 50 pesos bawat tao at dalawa ang paraan para makakayat dito. So ang unang paraan pwede kang sumakay ng jeep at ang pangalawa pwede kang maglakad. Meron lang naman itong 500 meters. Dahil malamig naman ng simoy ng hangin lalakarin na lang natin paakyat. Narito na tayo mismo sa Palace in the Sky. So ano nga ba ang pinagmulan at kasaysayan nito? Noong unang bahagi ng dekada 80, sinimulan ang pagpapatayo ng isang mansyon sa tuktok ng Mount Sungay, ang pinakamataas na bahagi sa Tagaytay. Ang proyektong ito ay nilaan para sa isang nakatakdang pagbisita noon ni US President Ronald Reagan. Dahil dito, mabilis na pinatag at binago ang dating matulis na tuktok ng bundok upang maging pundasyon ng tinaguriang Palace in the Sky. Ngunit hindi natuloy ang nasabing pagbisita, kaya nanatiling hindi tapos ang mansyon. Isa rin sa dahilan ay ang pagbaba sa pwesto ng dating Pangulong Marcos. Sa halip na tuluyang iwanan, kinalaunan ay binuksan ito para sa publiko at mas nakilala ito sa bagong pangalan na People's Park in the Sky. Ngayon, ang dating simbolo na hindi natuloy na proyekto ay naging pasyalan na. Ito ang isa sa pinaka-the best spot para makita natin at matanaw ang Taal Volcano. At meron din itong 360 view para makita ang kabundukan at kapatagan ng Cavite, Laguna at Batangas. At dahil nga ito ay naging isa ng tourist spot, ay tinayo na ito ng ilang pasalubong center at mga ilang kainan. Katulad na lang itong kainan na ito na nandito mismo sa taas ng Palace in the Sky. Bagamat ito ay nabandon na, yung mga tao na nag-alaga nito ay napanatili ang kalinisan at kagandahan pa rin ng lugar. So mapapansin natin sa mga fence na ito, ay talagang bagong pintura. Sa kabila ng pagiging hindi tapos, dala pa rin ng People's Park ang kaibang kwento ng kasaysayan at nagsisilbing paalala kung paano ang isang lugar ay maaaring mabago ng kahulugan sa paglipas ng panahon. Para mas lalo nyo masubaybayan ang ating biyahe at tuklasin ang mga kwento sa kada lugar natin pinupuntahan, ay like nyo ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Kane Barry Travel Stories at ito ang story na aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you!